Bago tuluyang umalis ang kanyang ama, ibinili nito sa kanila na bumalik na sa kanilang baryo upang ituloy na ang kanilang gawain sa manukan. Agad naman yung ginawa nila Nuli dahil aminado silang hindi pa tapos ang kanilang mga gawain. Habang kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang planong gagawin. Napag-isip-isip nila noon na hindi ito madadala sa maayos na usapan dahil kasing itim ng uling ang budhi ng bago nilang kalaban. Sa pagdating nila sa kanilang baryo, agad naman nilang nasipat si Manong Duming na naroon sa bakura ng pamamahay ng ama niya na nagbabantay. Agad nila ritong inilahat ang mga nalaman nila sa taong nagngangalang Ismael. Manong, mukhang hindi yata madadala sa maayos na usapan si Ismael. Marami kasing nakakilala sa kanya sa bayan bilang isang malupit na punong bayan at isa mamamatay tao din. Wika ni Nuli sa ermitanyo. Ganun ba? Sige lang. Hayaan na muna natin siya pansamantala. Mas mainam na antayin na natin ang pagbabalik ng lalaki. Nang sa gayoy, malaman na natin ang kalagayan ng kanyang kapatid. Sagot naman sa kanya ni Manong Duming. Kinahapunan, habang nakaantabay sila sa kanilang manukan, nasipat nila ang lalaking paika-ikang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tulala ang lalaking yun na para bang nakaranas yun ng pagmamaltrato sa ilang araw niyang pananatili sa kanilang tahanan. Dahil sa mga nakita nila Manong Duming, agad naman nilang nilapitan ang lalaki para ito'y kausapin. Kaibigan, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Nuli sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, tumingin lang naman ito sa kanya habang nanatiling walang imik. Magaman hindi nagsasalita ang lalaking yon, alam nila ditong merong nangyayaring kakaiba. Maya-maya pa, bigla naman itong napahagulgol sa pag-iyak habang inilahad sa kanilang grupo ang nangyayari sa kanilang tahanan. Ayon sa lalaki, bukod sa kapatid niyang lalaking kinuha ni Ismael, kinuha rin ito ang bunso niyang anak bilang kabayaran at kasiguraduhan na gagawin niya ang pinag-uutos dito. Wala namang nagawa ang lalaki sa kadahilanang masyadong makapangyarihan ang mga nilalang na dumating sa kanilang buhay. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pagtanto nila Nuli na nabigyan na pala ito ng ilang araw na palugit para makuha ang mutya sa lugar nila. Dahil sa kanilang mga nalaman, ninais nilang isagawa na ang kanilang mga plano. Mailigtas lamang ang pamilya nito. Sa pagsapit ng gabi, maigi nilang kinausap ang ama niya ukol sa kanilang planong gagawin. Nangako naman silang hindi makarating sa pamamahay nito ang gulo nilang gagawin dahil pansamantalang kalasin nila ang kanilang koneksyon sa pamamahay nito sa manukan nila. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais nilang paraanin na muna ang gabing yon at bukas mismo isasagawa na nila ang kanilang plano. Ang balak kasi ng kanilang grupo, magpanggap silang mga dayong magsasabong lang at pasukin nila ang teritoryo ni Ismael na hindi napapansin. Sakto din naman ang araw ng Sabado. Mismo kinabukasan, doon na rin sa kanilang bahay natulog ang lalaki.
upang sabay-sabay na silang umalis kinabukasan. Pagputok ng haring araw, agad naman nilang sinamahan ang lalaki. Gaya ng napag-usapan, may mga dala silang mga panlabang manok. Habang kasagsagan silang naglalakad, doon inilahad sa kanila ng lalaking yon ang tungkol sa kakaibang bantay ni Ismael na nagbabantay sa kanilang bahay. Ayon sa lalaki, na halos sa mga nagdaang araw, patuloy itong nagbabantay sa kanila na para bang hindi tao. Nung una, ayos lang sa kanya. Pero nung sumapit ang ilang araw na hindi ito kumakain, doon na siya nagdududa. Ang labis pa noong ipinagtataka ng lalaki, tila ba hindi nakaramdam ng labis na pagkagutom ang mga bantay ni Ismael. Kapag hindi bumalik sa pamamahay ang amo nito, hindi pa nito maisipang kumain. Dagdag pa ng lalaking tinulungan nila Manong Duming, napakabaho na rin sa kanilang lugar dahil sa napakalansang amoy ng mga bantay nitong nagbabantay sa kanila. Kung saan-saan lang din ito dumudumi na para bang nais talaga nilang pahirapan ang pamilya ng lalaki. Matapos marinig ni Manong Duming ang mga bagay na yon, hindi nila maiwasang kagalitan ang pagmamalupit ni Ismael at ng grupo nito. Sa pagsilay nila hindi kalayuan sa baryo ng lalaki, sinabihan nila itong humiwalay sa kanila upang hindi sila mapapansin ng mga tauhan nito. Kumpirmado, basta sa araw ng Sabado, may magaganap na pasabong sa lugar na siyang pinuntahan ng iilang tauhan ni Ismael. Maigi nilang tinatandaan ang bahay ng lalaki nang sa gayoy, sa pagsapit ng gabi, madali nila itong matuntun. Dali-dali silang tumungo sa sabungang yon habang maiging nagmamasid. Upang mapag-isipan nilang mabuti ang kanilang mga plano, nagpasya silang mag-iinuman na muna ng kakaunting tuba sa lugar. Para sa kanila kasi, mas mahamugaway ang kanilang mga isipan sa pupuntahan nilang digmaan kapag nakainom sila ng kaunting tuba. Habang nag-iinuman ng tuba ang ilan nilang mga kasama, sila Manong Duming naman, maiging pinag-aaralan ang lugar na yon. Sa pagsapit ng ilang mga minuto, iniwan nila Nuli at si Danilo ang kanilang kasama doon sa misa dahil maghanap sila ng makakalaban ng manok nila. Hinayaan lang naman sila ni Manong Duming dahil kasama yon sa kanilang mga plano. Hanggang sa makahanap na sila ng lalabanang sabongero dahil kaagad silang natipuhan ng mga ito. Sa unang laban ng mga manok nila Nuli, matik ang isa nilang manok, dalawa kaagad ang bihag noon. Dahil sa ipinakitang bagsik ng kanilang mga panabong, may mga taong naging interesado sa kanilang mga tandang. Tumaas ang kilay ng mga ito dahil sa kabila ng hindi kagandahang mga manok nila Nuli, walang awa yung pumatay ng kalaban. Hanggang sa nilapitan sila ng 3 kalalakihan at ang sabi ng mga ito, tatapatan nila ang pangalawang manok nila Nuli. Itong si Nuli at Danilo naman, hindi yun inatrasan. Nilabanan nila ang mga sabongerong yon. Pero sa pagtagal ng kanilang pakipag-usap sa mga lalaki, napansin nilang dalawa ang pagbigat ng kanilang mga katawan. Animoy may nakadagan sa kanila. Ang sabi ni Nuli, itaas nila ang kanilang puder at bakod. May mga kalaban kasi sa paligid.
Nang ginawa nila ang mga bagay na yon, biglang napangisi ang tatlong lalaki sa hindi malamang dahilan at humarap sa kanilang dalawa. Sabi ko na nga bay, pangkat kayo ng mga bungkaitang magsasapong. Putok ang lahi ninyo sa iba't ibang baryo, di ba? Pero tingnan natin ang mga kakayahan ninyo sa aming teritoryo. Sige, tarihan nyo na yan dahil maglalaban tayo. Wika ng isa sa mga ito at kaagad umalis. Pag-alis ng mga kalalakihan, napatitig naman sila sa isa't isa silang dalawa dahil hindi nila lubos akalain na magawang mabasag ng mga nilalang na yon ang kanilang mga nakatagong presensya sa katawan. Humanda ka, Noli, dahil hindi rin ordinaryo ang makaharap natin sa labang ito. Wika ni Danilo sa kanya. Oo nga kaibigan eh. Dahil pinakitaan tayo ng kanilang mga abilidad, ipapakita rin natin na hindi tayo basta-bastang dayo lamang. Wika niya sa kanyang kaibigan. Agad nilang tinarian ang manok na kanilang ilalaban at ikinarga ang mga dasal at bakod sa katawan. Sa pagpasok muli nila Noli sa ruwedang gawa sa kawayan, halos lahat ng mga tao gulat na gulat noon. Hindi nila alam pero base sa pakiramdam nila sa mga tao, animoy delikado ang kanilang pinasok. Pero hindi pa rin nagpapatinag silang dalawa. Ayon kay Noli, hindi na yun bago sa kanila. Marami na silang pinagdadaan ng ganung bagay, kaya naniniwala silang kakayanin nila ito ng walang kahirap-hirap. Paglapit ng dalawang sabongero, pansin nilang ang tanging sinisigaw ng mga tao ay ang panig ng kanilang kalaban. Magaman ganun ang kanilang naranasan, desidido pa rin silang ituloy ang kanilang laban. Paglapag ni Noli ng kanyang tandang na may baong napakalakas na salamangka, agad namang ibinagsak din ng kalaban ang kanyang manok. Sa pagsipat ni Noli sa kalaban ng kanilang tandang, animoy isa na itong anino kung iyong sisipatin. Dahil sa aral ng kadiliman, ang mga taglay nito. Agad-agad nagpakawala ng mga atake ang dalawang panlaban, pero kitang-kita ng kanilang kalaban ang pagiging angat ng pambato nila Noli. Hanggang sa nagpakawala ng hindi ordinaryong atake ang kalaban na siya namang inilaga ng pambato nila Noli na'y napakalakas din na salamangkang taglay. Halos nagsisiliparan ang mga lupa sa bawat pupugan ng kalaban, pero hindi nito magawa-gawang sugatan ang pambato nila Noli. Sa pagganti ng pambato ni Noli, hindi naman inaasahan ng kalaban nila na ganun ang sasapitin ng kanilang tandang. Hindi nila lubos akalain na sa kabila ng hindi masukat ng abilidad ng kanilang taglay, nagawa itong mabasag ng tangan nila Noli. Bigla kasing nadakip ng pambato nila Noli ang pambato ng kalaban. Nang mahawakan ito, mismong ulo ng kalaban ang natamaan, pero bigla-bigla ding yung nabubunot. Dahil sa iniinda ng kalaban, hindi nito napapansin ang papalipat na atake ng pambato nila Noli. Sa pangalawang atake nito, tinamaan ulit sa ulo ang kalaban na labis naman nilang ipinagtataka. Pero sa kabila ng mga natamo nitong sugat, nagawa pa rin itong umilag at gumanti. Dahil sa nagawa ng nabasag nila Noli ang mga kabal nitong taglay-taglay, hindi na yun tumatagal pa. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Kaya kung bago kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo.